Master. Big Boss. Welcome to my channel. 3, 2, 1. Let's watch the novel. Kasunduan. Drake Hendrix. C56 si 6 na po. At Master Big Boss. Pagkaalis sa daungan ng Westlake, bumulong si Aaron Jackson, mula ngayon, kailangan mong mag-ingat. Naloko kami ni Mauricio at siguradong magagalit siya. Hindi kami natatakot na harapin niya kami ng lantaran, pero nag-aalala ako na baka may gawin siyang mali sa aming likuran. Umupo si Drake Hendrix sa likurang upuan ng Mercedes S600, tumango ng walang sinasabi, at ang kaliwang kamay ay patuloy na kinakalikot ang singsing sa kanyang daliri. Wala pang 20 minuto matapos niyang ibigay ang card number kay Maurice. Yero, ang pera ay nailipat sa account hanggang sa huling sentimo. At gaya ng napagkasundoan, siya at si Aaron Jackson ay umalis kasama ang kanilang mga tao, iniwan ang mga sugatan ng Three-Blade Group sa mga pantalan ng Westlake. Sa Morelos City, kahit anong kaunting kaguluhan mula kay Mauricio ay hindi makakataka sa aking mga mata. Pero dapat ba akong magtalaga ng mas maraming tao na magbabantay sa iyong hipag? Tinitigan ni Aaron Jackson si Drake Hendrix ng seryosong mukha. Hindi siya nag-aalala tungkol sa kaligtasan ng Young Master ng 10,000 Mountain Alliance, ngunit maaaring kailanganin ng asawa ng Young Master ang pinahusay na seguridad. Si Mauricio ay hindi ordinaryong tao, at hindi magiging mahirap para sa kanya na tonton ang koneksyon ni Aurelia McCliff at Drake Hendrix. Kapag nalaman ng mga tao mula sa Three-Blade Group na sila ay mag-asawa, hindi sigurado kung ano ang maaari nilang gawin. Hindi na kailangan. Mananatili ako sa tabi niya sa panahong ito. Kung maglalakas loob si Mauricio na puntiryahin si Aurelia McCliff, sisiguraduhin kung wala kahit isang manok o aso mula sa Three-Blade Group ang mananatili. Si Drake Hendrix ay dumungaw sa bintana, at bagamat ang kanyang tono ay lubhang kalmado, ito ay nagdadala ng isang hangin ng walang patid na awtoridad. Kapag nandito si Kuya, natural na magiging ligtas ang aking hipag. Tumango si Aaron Jackson. Tapos parang biglang may naalala, nilabas niya yung phone niya at ipinakita kay Drake Hendrix. Kuya, nataman mo ba ang Kwame Potter? Paano mo nalaman yan? Lumingon si Drake Hendrix at nakita sa phone ni Aaron Jackson ang isang video na nagpe-play. Ang lalaki sa video ay walang iba kundi ang kanyang sarili. Ang buong video ay humigit kumulang 7 minuto ang haba, na ang bahagi kung saan si Kwame Potter ay pumipili ng isang laban ay ganap na natanggal, na naiwan lamang ang bahagi kung saan siya naninira ng mga tao. Ang video ay biglang natapos pagkatapos ng ilang tao sa lupa na ginagaya ang mga tahol ng aso. Kumalat online ang video na ito. Ngayon ang buong Five River Province ay nagsasalita tungkol sa iyo. Congratulations kuya, naging celebrity ka na. Ngumiti ng malawak si Aaron Jackson, pagkatapos ay muling naging seryoso ang kanyang ekspresyon at sinabing, may nagtanong ako, at naghahanda ang Potter family na harapin ka. Alamin kung sino ang eksaktong nag-record ng video na ito. Malinaw, ito ay sinadya upang ihaw ako sa apoy, nakasimangot si Drake Hendrix, na pagtantong may taong gumagawa ng lihim laban sa kanya, na nagbabalak na gumamit ng iba upang maalis siya. Kung hindi dahil sa video na ito, baka sinubukan lang ng Potter family ang ilang underhanded tactics ng palihim, pero sa paglabas ng video na ito, parang napipilitin silang kumilos. At sa sandaling kumilos sila ng lantaran, ang unang tatamaan ay si Aurelia McCliff. Pagkatapos ng lahat, nagsimula ang buong sitwasyon dahil sa kanya. Huwag kang mag-alala kuya, nagayos na ako ng mag-iimbestiga. Ngunit kailangan mong mag-ingat, ang Potter family people ay may posibilidad na maging bullish, at sa pagkakataong ito ay ginawa mong gayahin si Kwame Potter. Ang isang aso. Siguradong lalapitin ka ni Stanislaus Potter. Kilalang kilala ni Aaron Jackson ang Potter family. Kahit na walang silbi si Kwame Potter, kilala pa rin siya bilang isa sa 4 na Young Masters ng Provincial City, salamat sa imperyong itinayo ni Stanislaus Potter. Ang pamilya Potter ay hindi lamang kasangkot sa negosyo, ngunit mayroon ding masalimuot na koneksyon sa mga mayayamang pamilya mula sa ibang mga probinsya. At may mga alingaw-ngaw pa nga na isang napakalaking figure ang nakatayo sa likod ng pamilyang Potter. Kahit sino pa, kung maglakas loob silang kalabanin ako, iisa na lang ang natitira nilang landas, ang kamatayan.
Tumingin ulit sa bintana si Drake Hendricks, puno ng malamig na kislap ang kanyang mga mata. Kinaumagahan, hinatid ni Drake Hendricks si Aurelia McCliff papunta sa trabaho. Kahit na lumipat sila sa kanilang bagong tahanan, ni isa sa kanila ay hindi nakatulog ng maayos. Si Aurelia McCliff ay hindi nasanay sa bagong kapaligiran. Bagamat siya ay nakatira sa isang maluwang na 100 metro kwadrado na bahay at natutulog sa isang mamahaling silk comforter, hindi siya makatulog. Si Drake Hendricks naman ay nagmumuni-muni sa mga pangyayari noong araw. Noong una, akala niya ay si Radley Ridge ang naglabas ng video, ngunit sa paghusga sa anggulo ng paggawa ng pelikula, malinaw na ang taong nagre-record ay 12 metro ang layo sa kanya. Ang kakayahang mag-record mula sa ganoong distansya ng may katumpakan at ganap na pag-edit ng anumang mga segment na hindi pabor sa Potter family ay nagpahiwatig na ang taong kumukuha ng pelikula ay may lihim na motibo. Ibig sabihin, iisa lang ang posibilidad, may pinuntirya siya. Mag-ingat ka. Maya-maya lang, sumigaw si Aurelia McCliff sa passenger seat. Hindi kinailangan ni Drake Hendricks ang babala niya para makitang papalapit ang truck. Kahit madaling araw pa lang, parang lasing ang driver ng truck, sa maling bahagi ng kalsada, dumiretso sa kanila. Humirit. Sa kritikal na yugtong ito, marahas na pinahihit ni Drake Hendricks ang manibela habang ibinabagsak ang pedal ng gas sa sahig. Boom! Ang kanilang sasakyan ay muntik nang makalusot sa truck, habang ang sedan sa likod ay hindi gaanong pinalad, na direktang na-flat ng truck. Mag-ingat ka! Pero bago pa sila makahinga, may isa pang truck na humaharang sa kanila mula sa gilid. Damn! Maging si Drake, na karaniwan ng may matinding kalmado, ay hindi napigil ang magpakawala ng sumpa. Itinuwid niya ang manibela at lumipat sa reverse, pagkatapos ay pinalo muli ang pedal ng gas. Habang tumitili ang mga gulong sa semento, umuungal ang Rolls-Royce sa bangkita. Samantala, bumangga ang truck sa guardrail ng mahigit 80 milya bawat oras, na bumangga sa isang puno sa gilid ng kalsada. Kuya, okay ka lang ba? Di nagtagal, huminto ang isang itim na van sa likod ng Rolls-Royce, at maraming mga taong nataranta ang sumugod palabas. Ito ang mga empleyadong inayos ni Aaron Jackson upang protektahan si Aurelia McCliff. Pagkakita sa sasakyan ni Drake na umatake, sila ang unang dumating. Iligtas mo siya. Tinanggal ni Drake ang kanyang seatbelt at kumari pa ng takbo papunta sa truck, na hinaila palabas ang driver. Ang buong taxi ay napuno ng masangsang na amoy ng alak. Pagpatay. Isa itong ganap na pagtatangkang pagpatay. Sinong nagpadala sa iyo? Isang kislap ng nakamamatay na layunin ang kumislap sa mga mata ni Drake, ang sinumang nang ahas na hawakan si Aurelia ay kailangang mamatay. Anong pinag-uusapan nyo? Nalilitong bamulong ang tsuper ng truck, halatang anesthetized ng alak, malabo ang kanyang malay. Bang! Sinuntok ni Drake, bumulwak ang dugo sa ilong ng driver. Ibalik mo siya, hayaan mong malaman ni Aaron ang lahat para sa akin. Matapos turuan ng mga empleyado, nag-vault siya sa guardrail at tumalon sa isa pang truck. Ang parehong napakalakas na amoy ng alak ay umalangaw-ngaw mula sa taxi ng truck na ito. Namumula ang mukha ni Drake, malinaw na indikasyon na talagang may gustong kitilin ang kanyang buhay. Kinaladkad niya ang driver palabas ng taxi na parang patay na aso at inihagis ito sa harap ng van. Sabihin mo kay Aaron na anuman ang mangyari, dapat niyang ibuka ang kanilang mga bibig. Sa tanghali, dapat kong malaman ang mga resulta. Huwag kang mag-alala, kuya. Ang isa sa mga empleyado, na pinagpapawisan ng malamig mula sa kanyang noo, ay natakot. Masyadong delikado ang eksena kanina, ang kaunting pagkakamali ay maaaring mga hulugan ng pagkasira at kamatayan. Kayong iilan, ibalik mo agad ang mga tao, tinatawagan ko si Aaron ngayon din. Pagkatapos niyang ayusin, mahina niyang tinanong, Kuya, kailangan ba naming magpadala ng isang tao para protektahan ka? Hindi na kailangan. Ang taong makakapatay sa akin ay wala pa. Pinaikit ni Drake ang kanyang mga mata at malamig na sinabi, sa tanghali, sabihin sa akin ang mga resulta. Pagkatapos nito, sumakay siya sa Rolls-Royce at nagmaneho patungo sa McCliff Group. Pagkaalis ng dalawa, isang itim na Jetta ang tahimik na ibinaba ang bintana nito sa gilid ng kalsada. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki sa kotse, na nakatingin sa mga nasira sa harap niya, ay inilabas ang kanyang telepono at bomb-ulong, nabigo ang plano, nakatakas ang target. Dinala na ang dalawang driver na sangkot sa aksidente. Ilabas kaagad ang iyong mga tao sa Morelos City. Panipi. Pagkatapos ng mga salitang ito, pinagsisisihan ng lalaki ang dalawang nasirang truck, ang ganda ng script.
Ang lasing na tsuper ng truck ay mali ang dinadaanan, kabataang mag-asawang namamatay sa kalunos-lunos na sasakyan. Sayang. Salamat sa pakikinig kay Master Big Boss Channel. Drake, natatakot ako. Mapatla ang mukha ni Aurelia McCliff sa passenger seat, panay ang pagkagat ng mga ngipin sa labi. Sa kabila ng kanyang pinakamahusay na pagsisikap na itago ito, siya ay isang babae kung tutuusin, at ang nakakakilabot na eksena ay matagal nang nabasag ang kanyang kalmado. May isang sandali pa na naramdaman niyang malapit na siyang mamatay. Huwag kang matakot. Dahan daw ang hinawakan ni Drake ang kamay ni Aurelia McCliff. Talagang aalamin ko ang nangyari ngayon. Kahit na nangangahulugan ito ng paghahanap mula sa asol na langit sa itaas hanggang sa dilaw na bukal sa ibaba, gagawin kong bayaran ang utak sa likod nito. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na naramdaman niya ang gayong pagpatay na hangarin matapos na mabawi ang kanyang alaala. At ang singsing sa kanyang hinlalaki ay bahagyang kumislap na may pahiwatig ng pula bago nawala. Hindi na sila nakatagpo ng anumang gulo sa daan, at ligtas na nakarating ang dalawa sa McCliff Group. Natakot si Aurelia McCliff, ngunit tinakpan niya ito ng mabuti, hindi masabi ng mga tagalabas na naaksidente lang siya sa sasakyan. Magtrabaho ka muna, tatawag ako sa pinto. Hinawakan ni Drake ang ulo niya na may matamis na ngiti sa labi. Ma'am, ingat ka. Huminga ng malalim si Aurelia McCliff at tumalikod para maglakad papasok sa kumpanya. Sa sandaling lumingon siya, nabalot ng lamig ang mukha ni Drake. Kahit sino pa ang kabilang partido, babayaran niya ang grupong ito. Magbayad sa dugo. Huminga ng malalim si Drake, inilabas ang kanyang telepono, at nagdial ng numero. Amadeus Fairbanks, kailangan ko ng dalawang babae. Young Master. Hindi mapag-aalinlanganan ang pananabik sa boses sa kabilang dulo ng marinig ang sinabi ni Drake. Young Master. Alam mo ba, 3 taon na kitang hinahanap. Nasaan ka, punta ako agad. Tuwang-tuwa si Amadeus Fairbanks, parang gusto niyang sumugod kaagad. Pag-uusapan natin iyan mamaya, ngunit sa ngayon, wala akong pakialam kung paano mo ito gagawin. Padalhan ako ng 2 babae sa loob ng 1 oras, kailangan nilang kaya. Bahagyang kumunat ang noo ni Drake, magaling si Amadeus Fairbanks sa maraming paraan, ngunit masyado siyang nagsasalita. Young Master, gusto mo ng mga babae. Maliwanag, hindi naintindihan ni Amadeus Fairbanks ang kanyang kahilingan. Walang kalokohan. Nasa panganib ang asawa ko, kailangan ko ng 2 babae para protektahan siya. Kung hindi dahil sa katotohanang may mga alagad si Amadeus Fairbanks sa buong mundo, hinding-hindi makikialam si Drake sa hanggal na ito. Young Master, may asawa ka na. Tuwang-tuwang sumigaw si Amadeus Fairbanks, my heavens. Sino ang young madam? Ako pa rin. Magpadala ka agad ng 1 tao, wala akong oras para sa chit-chat. Bahagyang kumunat ang noo ni Drake, sa unang pagkakataon ay nakaramdam siya ng kawalan. Sige, sabihin mo sa akin ang lokasyon, makakarating na ako sa loob ng 1 oras. Dahil alam niyang nagalit ang Young Master, sa wakas ay pinahina ni Amadeus Fairbanks ang kanyang paraan ng chatterbox. McCliff Group, Aurelia McCliff. Sabihin mo nandito sila para mag-apply ng secretary position, aayusin ko lahat pagdating nila. Pagkasabi nito, ibinaba ni Drake ang telepono at humakbang patungo sa McCliff Group. Dahil sekretarya ni Aurelia McCliff ang role niya, hindi nang ahas ang mga security guard sa pinto na pahirapan siya. Si Zaid McCliff ay personal na dumating upang imbitahan si Aurelia McCliff, at ang balita ay buzz sa buong kumpanya. Mula sa chairman hanggang sa cleaning lady, lahat ng regular na empleyado ay kasali. Sa oras na ito, kung sino man ang nangahas na guluhin si Aurelia McCliff, ito ay purong humihingi ng kakulangan sa ginhawa. At bilang nominal na asawa ni Aurelia McCliff, tumaas din ng husto ang status ni Drake. Sa daan, maraming empleyado ang bukod tanging bumati sa kanya, ngunit wala sa mood si Drake, kaya may simbolikong tugon, tumuloy siya sa opisina ni Aurelia McCliff. Magkakaroon ka ba ng problema? Nang makitang pumasok si Drake Hendricks, nag-aalalang tanong ni Aurelia McCliff. Sa sandaling ito, hindi siya nag-aalala tungkol sa kanyang sariling kaligtasan, ngunit tungkol kay Drake Hendricks. Ayos lang ako, huwag kang mag-alala. Nakangiting sabi ni Drake Hendricks, naupo sa tabi ni Aurelia McCliff, hindi. Sinasadyang napasulyap ang mga mata sa cellphone nito. Nakita niya ang isang artikulo ng balita na binanggit ang McCliff Group. Anong nangyayari? Kinuha niya ang cellphone at nag-browse dito. Habang pinag-aaralan niya ng mas malalim ang artikulo, muling natabunan ng hamog na nagyelo ang kanyang mukha.
Matapos kumalat sa buong Five River Province ang video ni Kwame Potter na binugbog, hinukay pa ng ilang paparazzi ang pagkakakilanlan ni Aurelie McCliff, na hayagang nagsasabi na siya ang project manager ng pinakabagong proyekto ng McCliff Group. At dahil ang Golden Eagle Group, na kabilang sa pamilyang Potter, ay isa ring nangungunang negosyo sa Five River Province, nagpa siya silang makipagdigma sa McCliff Group pagkatapos malaman ang tungkol sa pagkakakilanlan ni Aurelie McCliff. Ang digmaang ito na walang usok ay malapit nang magsimula. Samantala, biglang tumunog ang cellphone ni Drake Hendricks. "Tatawag na lang ako." Binigyan niya ng bahagyang ngiti si Aurelie McCliff at tumalikod na para maglakad palabas ng opisina. "Kuya, nalinaw na ang bagay na ipinagkatiwala mo sa akin. Tinatawag ng mga gumagawa ng trabaho ang kanilang sarili na Iron Hoof, ngunit kung sino ang nasa likod ng Iron Hoof, wala silang ideya." Ang nagmamadaling boses ni Aaron Jackson ay dumating sa receiver, binigyan ng Iron Hoof ang bawat isa sa kanila ng 5 milyon at nangakong ilalabas sila sa bilangguan sa loob ng ilang taon. Ang alak ay inihanda ng maaga, at sila ang may ganap na kontrol sa mga galaw mo at ng hipag. Ano ang backstory nitong Iron Hoof? Huminga ng malalim si Drake Hendricks, mahigpit na nakakuyom ang kanang kamay. "Kami ay naghahanap sa ito, at mayroon kaming isang clue ngayon. Karaniwang kumukuha ng pera ang Iron Hoof para sa mga trabaho, katulad ng isang middleman. Ang dalawang driver ay responsible lamang sa pag-inom at pagmamaneho, habang ang ibang koponan ay nanunood sa iyong mga galaw. Una kong naisip na tinanggap din sila ng Iron Hoof." Mabilis na iniulat ni Aaron Jackson ang kanyang mga resulta ng pagsisiyasat. "Hasiwan ng dalawang driver na iyon kung sa tingin mo ay angkop. Gayun din. Tulungan akong suriin ang isang mamamahayag na nagngangalang Ben Asher, alamin ang pinagmulan ng kanyang pinakabagong balita." Naramdaman ni Drake Hendricks na may naka-off, dahil sa video, palaging naka-off camera si Aurelie McCliff, paminsan-minsan ay lumalabas lang sa profile. Ngunit ang mamamahayag na ito na nagngangalang Ben Asher ay nakapagsulat ng ganoong artikulo, na direktang nagtatarget kay Aurelie McCliff, na malinaw na nagpapahiwatig na may nagtuturo sa kanya mula sa likuran. At tiyak na hindi ito ang parehong grupo ng mga tao na nagkalat ng video. Naiintindihan. Pagkasabi nito, ibinaba ni Aaron Jackson ang tawag at sinimulan ang investigasyon. Maya-maya lang, lumabas ng opisina si Aurelie McCliff na may hawak na notepad. "Nagpapatawag ng board meeting ang kumpanya, sumama ka sa akin." "Oo naman." Tumango si Drake Hendricks at hindi na masyadong nag-isip. Madalas na ipinatawag ang mga pulong ng board, at kahapon lang, nakipag-usap na siya sa mga miyembro ng McCliff family na ito. Nagdududa siya na mayroon silang lakas ng loob na gumawa ng anumang walang ingat na galaw ngayon. Pero pagpasok pa lang nila sa conference room, ramdam nila na medyo off ang atmosphere. Napatingin ang lahat sa kanila na may kakaibang ekspresyon, lalo na si Otis McCliff, na talagang nakangiti. Dahil lahat ay narito, maikli ko lang sasabihin ang layunin ng pagpupulong na ito. Isinuot ni Zaid McCliff ang kanyang salamin sa pagbabasa at sinabi sa mahinang boses, "Narinig na ninyong lahat na ang Golden Eagle Group, sa ilalim ng banner ng pamilyang Potter, ay nagpaplanong kumilos laban sa atin sa lalong madaling panahon. Ang Golden Eagle Group ay isa sa nangungunang 10 negosyo sa Five River Province, na may mga industriya sa iba't ibang sektor. At ang dahilan ng sitwasyong ito ay dahil nasaktan ng isa sa aming mga empleyado si Young Master Potter." Habang sinasabi niya ito, hindi niya namamalaya na tumingin kay Drake Hendricks, isang bahagyang at halos hindi kapansin-pansing ngiti na kumukulot sa gilid ng kanyang bibig. "Ano ba? May ganyan? Kaninang umaga ko lang nalaman, may bumugbog talaga kay Potter family Young Master. Isa sa 4 na Young Masters, Young Master Potter. Nataman siya ng sarili naming grupo." Ang silid ng komperensya ay sumabog sa isang daldal ng mga tinig at walang tigil na talakayan. "Drake Hendricks, sinusubukan mo ba kaming patayin?" Bang! Hinampis ni Otis McCliff ang mesa at tumayo, sumisigaw, "Binagbog mo si Young Master Potter at may lakas ka pa ring pumasok sa trabaho. Salamat sa pakikinig kay Master Big Boss Channel." Ang orihinal na tahimik na conference room ay biglang napuno ng amoy ng pulbere. Parang bagyo ang video ni Drake Hendricks na brutal na umaatake kay Kwame Potter. Nagwawali sa buong Five River Province. Nakita ng bawat executive ng McCliff Group ang video at napakalinaw tungkol sa layunin ng pagtawag ni Otis McCliff sa board meeting na ito.
Ilang tao ang lihim na naawa, na iniisip na si Aurelia McCliff at ang kanyang asawa ay nasiyahan sa limelight nang wala pang isang araw bago ibinalik sa lupa. Dapat malaman na sa ilalim ng napakalaking pressure mula sa Golden Eagle Group, kahit na ang Titan Group ay malamang na hindi ito makatiis. Sinaktan ko siya, pero ano? Kung si Kwame Potter ay maglalakas loob na magpakita sa aking harapan, hindi ko nagagawing bugbugin siya muli. Sagot ni Drake Hendricks na may malabong ngiti sa mukha ng pagtatanong ni Otis McCliff. Ang isa sa dating makapangyarihang Four Young Masters ng lungsod ng probinsya ay tila walang pinagkaiba sa isang ordinaryong dumadaan sa kanyang mga salita. Otis, masyado kang naiinip. Sumandal si Drake Hendricks sa kanyang upuan, patuloy na tinapik ang tabletop gamit ang kanyang mga daliri. Huwag mong kalimutan, may kasunduan ka sa Titan Group. Alam mo naman kung ano ang laman, di ba? Siya ang nagmungkahi ng saugnay sa kontratang iyon na idinagdag ni Ovidio Cook sa kasunduan. Idinisenyo ito upang maging isang matalas na espada na nakasabit sa ulo ng McCliff family sakaling gumawa sila ng anumang labis na aksyon. Nang marinig na binanggit ni Drake Hendricks ang mga tuntunin ng kontrata, bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Zaid McCliff, at ang kanyang mga mata ay nanliit sa mga hiwa. Ang ganitong mga lihim ng negosyo ay alam lamang ng mga nakatataas ng Titan Group at ng ilang pangunahing tagapamahala ng McCliff Group, wala nang iba. Ngunit ngayon, ang kanyang sariling manugang ay naglakas loob na magsalita, na nagpapahiwatig na mayroon silang hindi malinaw na relasyon ni Ovidio Cook. Noong una, nag-aalala si Zaid McCliff kung paano mababawi ang kanyang dignidad at itaboy ang mag-asawang ito sa kumpanya. Dahil hanggat nanatili sila sa McCliff Group ng isang araw, hindi siya komportable. Pero sinong mag-aakalang mabilis lang dumating ang pagkakataon? Ang kanyang walang pag-iisip na manugang ay talagang binugbog ang Young Master Potter sa publiko, na pinilit si Kwame Potter na gumapang sa lupa na parang aso. Ang pamilyang magpapalayok ay nagkaroon ng nag-iisang anak na lalaki, kaya't maiisip kung gaano kagalit si Stanislaus Potter. At pagkatapos na matanggap ang balita, inutusan niya si Otis McCliff na makipag-ugnayan sa mga tao mula sa Potter family, na humiwalay sa kanyang apo at sa kanyang asawa. Titan Group, marahil sa ngayon, si G. Stanislaus Potter, ang chairman ng Golden Eagle Group, ay nakikipag-usap kay Ovidio Cook, ang aming pinakamayamang tao sa Morelos City. Sa palagay mo ba ay sasaktan ni Chairman Cook ang Golden Eagle Group? Ipinilig ni Zaid McCliff ang kanyang ulo, ang kanyang mga labi ay pumulupot sa isang mapang uyam ng ngiti. Totoo ang lumang kasabihan, kung mas matanda ang luya, mas maanghang ito. Ang kanyang manugang na lalaki ay malinaw na masyadong berde para kunin siya. Sa kanyang pananaw, anuman ang relasyon ni Ovidio Cook kay Drake Hendricks, pipiliin nilang magkompromiso sa harap ng Golden Eagle Group. Ang video ay kumalat sa buong Five River Province, at ang Potter family ay galit na galit. Sino ang maghahanap ng discomfort sa ganoong oras? Ngayon, anong trump card ang natitira mo? Idiniin ni Otis McCliff ang kanyang mga kamay sa mesa at tumingin kay Drake Hendricks mula sa itaas. Napakaraming insulto ang naranasan niya nitong mga nakaraang araw at hindi niya kayang lunokon ang mapait na tabletang ito. At ngayon ay ang kanyang pagkakataon para sa paghihiganti. Ngayon, salubungin natin si Young Master Kwame Potter sa McCliff Group ng may mainit na palakpakan. Pagkasabi noon, ang mga labi ni Otis McCliff ay nakakurba sa isang ngiti. Tumayo siya at nanguna sa pagpalakpak, nakatingin kay Drake Hendricks na maaaring tumingin sa isang patay na tao. Creak! Biglang bumukas ang pinto ng meeting room, at pumasok si Kwame Potter kasama ang isang dosenang bodyguard. Mr. Hendricks, matagal nang hindi nagkita. Pagkapasok sa silid, pumunta si Kwame Potter sa likuran ni Drake. Hendricks, hinawakan ang kanyang balikat, at nagtanong ng may sarkastikong tono, narinig ko lang na sinabi mo, kung maglalakas loob akong sumama, hindi mo na ako sasagutin muli. Tama, maliwanag, mali ang napili mong oras. Umiling si Drake Hendricks, tumayo, at pinalo ng suntok ang mukha ni Kwame Potter. Bang! Natigilan, napaatras si Kwame Potter ng ilang hakbang, baka sa kanyang mukha ang matinding sakit. Ang lakas ng loob mong saktan ako. Tinakpan ng dumudugong ilong, tumayo si Kwame Potter sa pagkabigla, na pagkatapos ay naging galit. Hindi siya makapaniwala na ang kabilang partido ay talagang naglakas loob na kumilos. Bugbugin mo siya para sa akin. Sigaw ni Kwame Potter, nagngangalit ang mga ngipin sa galit. Nagpalitan ng tingin ang mga bodyguard at saka sumulpot na parang mga gutom na lobo. Bang!
Nang walang anumang kalabisan na salita, si Drake Hendricks ay naghagis ng isang matinding suntok. Habang umaalingaw-ngaw ang tunog ng mga bali ng buto, ang unang lalaking naabot ay nakahandusay sa lupa, umiiyak sa matinding paghihirap. Bakit? Fuck! Ang kanyang mga braso ay lubhang nakapilipit, malinaw na nagpapahiwatig na ang kanyang mga buto ay nabali na. Ang natitirang mga bodyguard, makalipas ang ilang sandali, ay pinabagsak din sa lupa. Naramdaman din ni Kwame Potter ang lamig sa kanyang gulugod. Ang mga kasanayan ni Michael ay napakaganda, na nakipaglaban sa underground na mga laban sa boxing, at bihirang makatagpo ng kapantay. Pero ngayon, napakadali niyang natalo. Huwag kang lalapit, binabalaan kita, huwag kang lalapit. Habang pinapanood si Drake Hendricks na papalapit, hindi napigilan ni Kwame Potter na manginig, puno ng takot ang kanyang mga mata. Sinabi ko sa iyo, kung maglakas loob kang lumapit, pagkatapos ay humanda ka na matalo. Mabagal na lumakad si Drake Hendricks, ngunit sa bawat hakbang niya ay nagpapalalim ang takot ng Potter family people. Bata, binabalaan kita, kung tatawid ka sa pamilyang Potter, hindi ka magiging maayos. Si Kwame Potter, na nakahawak sa kanyang nasugatan na mukha, ay nagawang pisilin ang mga salitang ito sa pamamagitan ng mga nakapikit na ngipin. Well, gusto kong makita ang tungkol dyan. Nanliit ang mga mata ni Drake Hendricks, at parang lawin, sumugod siya kay Kwame Potter at marahas na sinampal sa mukha. Sampal. Sinabayan ng malutong na tunog, damanak ang dugo mula sa mga sulok ng bibig ni Kwame Potter. Hindi pa ako pumupunta para makipag-ayos sa iyo, at naglakas loob kang lumapit sa akin ng mag-isa. Tinapakan ni Drake Hendricks ang mga katawan ng mga bodyguard at lumapit. Kwame Potter. Huwag kang lalapit, hindi ka pakakawalan ng tatay ko. Napaatras si Kwame Potter na para bang nakita niya ang Diablo. Naaalala ang kanyang makapangyarihang background ng pamilya, karaniwan siyang gumagala kasama ang kanyang mga bodyguard na nagdudulot ng gulo at hindi pa nakikilala ang sinumang nang ahas na lumaban. Kung tutuusin, sino ang maglalakas loob na i-provoke ang gintong signboard na ang Potter family? Ngunit ngayon, nakaramdam ng takot si Kwame Potter sa unang pagkakataon. Nadama niya na ang kanyang pagkakakilanlan bilang isang miyembro ng Potter family ay maaaring hindi mahalaga sa harap ni Drake. Tambo. Pamilya ng Potter Young Master. Umiling si Drake Hendricks at tinapakan ang kaliwang paa ni Kwame Potter. Basag. Ang malinaw na tunog ng pagkabasag ng buto ay nagpatindig sa mga balahibo ng lahat. Papatayin kita. Namula ang mukha ni Kwame Potter sa sakit, pumulupot siya sa pintuan, masyadong masakit para magsalita. Nang magawa ang lahat ng ito, nilingan ni Drake Hendricks ang kanyang ulo upang tingnan si Otis McCliff at nagtanong sa malamig na tono, ang reporter na iyon na nagngangalang Ben Asher, ikaw ba ang nagbigay sa kanya ng impormasyon? Dahil ang mga McCliff, parehong lolo at apo, ay nakipagsabuatan sa Potter family, ang pagkakakilanlan ng whistleblower ay nagbubunyag mismo. Ano bang pinagsasabi mo? Anong impormasyon ang nalik ko? Binabalaan kita, huwag kang kumilos ng walang ingat. Medyo nanginginig ang boses ni Otis McCliff, sa katunayan, nakilala niya si Drake Hendricks mula sa video bago pa man ibigay ni Zaid McCliff ang utos. Agad siyang nakipag-ugnayan sa isang kaibigang mamamahayag at pilit na inilantad ang pagkakakilanlan ni Aurelia McCliff, na inilipat ang kasawian sa kanilang dalawa. Pagkatapos din itong matanggap ang katiyakan ni Stanislaus Potter na nagkaroon siya ng lakas ng loob na manindigan kay Drake Hendricks. Ngayon na kahit si Young Master Potter ay nabalian na ng paa, paanong hindi siya matatakot? Buzz! Sa sandaling iyon, tumunog ang telepono ni Drake Hendricks sa kanyang bulsa. Inilabas niya iyon, at ipinakita sa screen ang isang mensahe mula kay Aaron Jackson. Ang mensahe ay dalawang maikling salita lamang, Otis McCliff. Binigyan kita ng pagkakataon, pero sinayang mo. Bang! Biglang tumangala si Drake Hendricks, at parang kidlat, naabot niya si Otis McCliff at isinandal ang ulo sa conference room table. Si Otis McCliff, na nahuli, ay sumigaw nang bumagsak ang kanyang buto ng ilong, umaagos ang dugo sa kanyang ilong at mukha, na tumalsik sa buong mesa. Lahat ay huminga ng malalim, nakaramdam ng lamig sa kanilang mga gulugod. Bang! Hindi na siya hinintay ni Drake Hendricks na gumaling, lumundag at sinipa si Otis McCliff sa pader sa likod niya. Binalaan na kita. Pwede mo naman akong paglaruan, ayos lang. Ngunit kung maglakas loob kang isali si Aurelia McCliff, lumalampas na iyon sa linya. Sa sinabi nito, humakbang siya sa dingding, binuhat si Otis McCliff gamit ang isang kamay.
Salamat sa pakikinig kay Master Big Boss Channel. Drake Hendricks, anong ginagawa mo? Tumigil ka agad. Noon lang natauhan si Zayd McCleef. Itinuro niya si Drake Hendricks gamit ang nanginginig na mga daliri at galit na sumigaw, baliw ka. Kung ipagpapatuloy mo ito, mapupunta ka sa impyerno. Sa pamilya McCleef, si Otis McCleef ang pinakamamahal ni Zayd McCleef, na walang ginawang pagsisikap sa pag-aayos sa kanya bilang kahalili. Ngunit ngayon, binubugbog ni Drake Hendricks si Otis McCleef hanggang sa dagwang pulpol sa harap mismo ng kanyang mga mata. Dumudugo ang puso ng matanda. Hindi niya gustong patayin si Drake Hendricks gaya ng ginawa niya ngayon. Ganun ba? Gusto ko talagang pumunta sa impyerno, ngunit kailangan mong itanong kung ang hari ng impyerno ay maglakas loob na kunin ako. Sa isang kamay, inihagis ni Drake Hendricks si Otis McCleef sa lupa. Thud! Si Otis McCleef sa lupa ay nagluwa ng isang subo ng dugo, ang kanyang katawan ay nanginginig ng hindi mapigilan. Kung sino man ang maglakas loob na isangkot si Aurelia McCleef, ito ang kahihinatnan. Natapakan niya ang kanyang paa sa dibdib ni Otis McCleef, nanlilisik ang lahat sa conference room. Nang makitang binugbog ang kanyang pinakamamahal na apo, namula ang mga mata ni Zayd McCleef, at ang kanyang matanda na katawan ay tila handa ng gumuho anumang oras. Sa kanyang pinakamaligaw na panaginip, hindi niya inaasahan na si Drake Hendricks ay maglalakas loob na gumawa ng ganoong matinding pinsala kay Kwame Potter sa harap ng lahat. Siya at ang kanyang apo ay nagplano na hulihin si Drake Hendricks at pagkatapos ay ibigay siya sa pamilya ng Potter, na nagsagawa ng pagpatay sa pamamagitan ng proxy. Ngunit sino ang makakaalam na si Drake Hendricks ay magiging baliw, marahas na umaatake sa Potter family young master, na nagdudulot ng kanilang buong plano sa wala, at iniwan si Otis McCleef na malubhang nasugatan. Sa pagtingin kay Otis McCleef na nakahandusay sa lupa, namilipit sa sakit ang puso ni Zayd McCleef. Kung sino man ang maglakas loob na hawakan si Aurelia McCleef, ito ang naghihintay sa kanila. Ang mga mata ni Drake Hendricks ay kumikislap sa malamig na kinang. Mahirap para sa sino man na isipin na ang isang maginoong lalaki ay maaaring kumilos ng napakabaliw kapag siya ay kumilos. Ikaw. Hindi mapigil ang pagkibot ng bibig ni Zayd McCleef, nanginginig ang kanyang katawan ng hindi sinasadya. Nanlamig ang kanyang mga mata ngunit bakas din ang kawalan ng kakayahan. Nang makitang hindi niya ito kayang madaig, at sa pagyapak ng kanyang apo, nasabi na lamang niya sa malalim na boses, bitawan mo ang apo ko. Kung si Otis McCleef ay hindi nakatanggap ng medikal na paggamot para sa kanyang malubhang pinsala sa lalong madaling panahon, siya ay maaaring mamatay o may iwanang kalahating patay. Pwede ko siyang bitawan, pero kailangan mong pumayag sa isang kondisyon. Lumingon si Drake Hendricks, malamig na nakatingin sa timeline ng McCleef family. Anong kondisyon? Mabilis na tanong ni Zayd McCleef, handang tanggapin ang anumang bagay na hindi masyadong kalabisan. Palagi kong nararamdaman na lumalaki ka na at hindi ka nakarapat-dapat na maging chairman. Ang McCleef Group ay nangangailangan ng sariwang dugo upang pangunahan ang lahat ng mga kasamahan sa isang bagong kabanata. Si Drake Hendricks ay naglahad ng kanyang mga kamay at nagkibit-balikat, alam kong tiyak na hindi mo ito tatanggapin, kaya napagpasyahan kong makipagpustahan sa iyo. Hanggat handa kang ibigay ang posisyon ng chairman kay Aurelia McCleef, hahayaan kitang kunin si Otis McCleef. Kalokohan. Umirap si Zayd McCleef, nakaramdam ng matinding kahihiyan. Bumaba. Imposible. Huwag ka munang excited. Ikinaway ni Drake Hendricks ang kanyang kamay, na sinenyasan ang timeline ng McCleef family na manatiling kalmado. Nagtakda kami ng deadline na 1 linggo. Kung bumaba ang valuation ng kumpanya ng higit sa 3% sa panahong ito, aalis si Aurelia McCleef sa kumpanya at puputulan ang lahat ng relasyon sa McCleef family. Ngunit kung sa loob ng linggong ito, tumaas ang market value ng kumpanya, kung gayon ito ay magpapatunay na ikaw ay tunay na tumanda, at ang posisyon na ito ay dapat ngang kunin ni Aurelia McCleef. Mabuti. Sumasang-ayon ako sa iyong mga kondisyon. Iminuwestre ni Zayd McCleef ang pinto at inutusan ang kanyang sekretarya, gawin ang sinasabi niya, gumawa ng formal na kontrata, at ipanotaryo ito. And I want to add one more clause, which is para umalis din ang buong pamilya ni Aurelia McCleef. Ngayon, hindi lang si Drake Hendricks ang kinaiinisan niya kundi pati ang buong pamilya ni Aurelia McCleef. Noong una, nag-aalala siya kung paano paalisin si Aurelia McCleef sa kanyang kumpanya at panatilihin ang posisyon ng bagong pinuno ng proyekto para kay Otis McCleef, ngunit ngayon ay talagang pumasok na si Drake Hendricks sa kanyang bitag.
Dahil ang Potter family ay nasa bingit ng digmaan, ang pagbaba sa market value ng McCliff Group ay hindi maiiwasan. Not to mention 3%, kahit 30% ay posible. Ano man ang mangyari, parehong sina Drake Hendricks at Aurelia McCliff ay miyembro ng McCliff family at dating nagtrabaho sa McCliff Group. Bagamat siya at si Otis McCliff ay gumawa ng mga pagpapasya ng mabuting kalooban at nakipagtulungan sa pamilyang Potter upang alisin si Drake Hendricks, si Stanislaus Potter ay malinaw na hindi ganoon kalaki. Sa panunood ng buong Five River Province kung paano ililigtas ng chairman ng Golden Eagle Group ang mukha, hahayaan ba ni Stanislaus Potter ang McCliff Group na makatakas? Sa pamamagitan lamang ng pagdurog sa McCliff Group at pagbabayad kay Drake Hendricks at sa kanyang asawa, mailalabas niya ang nakakulong na galit sa kanyang puso. Upang mailigtas ang mukha para sa pamilyang Potter, ang McCliff Group ay hindi maaaring hindi maging isang sakripisyong tupa. Kung ganoon, bibigyan ko ng isa pang pagkakataon si Otis McCliff. Tandaan mo ang aking mga salita, kung maglakas loob kang isali muli si Aurelia McCliff, ipapadama ko sa iyo na sana ay nasa impyerno ka. Inalis ni Drake Hendricks ang kanyang paa sa dibdib ni Otis McCliff. Nang makita ang eksenang ito, tuluyang kumalma ang puso ni Zaid McCliff na kanina pa nasa suspense. Drake, tumakbo ka na. Hindi ka pakakawala ng Potter family people. Nag-aalalang tumayo si Aurelia McCliff mula sa upuan at hinawakan ang kamay ni Drake Hendricks. Kailangan mong umalis dito ng mabilis, hintayin mong lumipas ang bagyo, at pagkatapos ay makakabalik ka na. Pagkatapos matamaan ang Kwame Potter, gugustuhin ni Stanislaus Potter ang iyong buhay. Bilang supling ng isang kilalang pamilya, alam na alam niya ang mga pamamaraan na ginagamit ng makapangyarihang mga bahay na ito. Nawalan ng mukha si Drake Hendricks sa pamilyang Potter, at sa ilalim ng pagsisiyasat ng hindi mabilang na mga pares ng mga mata, hindi maiiwasang mag-score ang Potter family. Tumakbo ka, hindi ka nila mapipigilan. Kinagat ni Aurelia McCliff ang kanyang labi gamit ang kanyang mga ngipin, na pilit na tinulak si Drake Hendricks patungo sa pinto. Alam niya, kung talagang gustong umalis ni Drake Hendricks, walang sinuman sa mga lalaking ito ang makakapagpigil sa kanya dito. Narito ang aking pera, kunin ito at umalis sa Morelos City, mas malayo ang mas mahusay. Galit na galit siyang kumuha ng card mula sa kanyang pitaka at itinulak ito sa kamay ni Drake Hendricks, ang pinay ang anibersaryo ng aming kasal. Bilisan mo. Nang makita ang kinakabahan at balis ang hitsura ni Aurelia McCliff, naramdaman ni Drake Hendricks ang init sa kanyang puso. Marahan niyang hinaplos ang ulo ni Aurelia McCliff, na buong pagmamahal na sinabi, I once said that I will give you everything you want. Isaalang-alang ang McCliff Group bilang aking karagdagang dot sa iyo. Drake. Baka sa mukha ni Aurelia McCliff ang pag-aalala. Huwag kang mag-alala, ang Potter family ay hindi kwalipikadong guluhin ako. Ngumiti si Drake Hendricks, tumalikod, at kinaladkad si Kwame Potter, dahan-daang naglaho sa koridor. Nang nasa labas, kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan si Aaron Jackson, may pinangungunahan ako. Maghanda na makipagpalitan ng pera kay Stanislaus Potter mamaya. Kuya, hindi mo nakuhanan si Kwame Potter, di ba? Eksakto. Gusto kong makita kung gaano kahalaga ang kanyang pinakamamahal na anak. Sige, papunta na ako. Mabilis na tumugon si Aaron Jackson, na unang natigilan sa kabilang linya. Sa loob ng meeting room, tahimik ang lahat, at ang mga empleyado ay hindi naglakas loob na huminga ng napakalakas. Sa halimbawa ni Otis McCliff bago sila, walang nang ahas na mag-harbor ng mga disenyo laban kay Aurelia McCliff. Kung tutuusin, talagang nakakatakot ang isang unhinged Drake Hendricks. Mula ngayon, ako na ang magiging bagong chairman ng grupo. Huminga ng malalim si Aurelia McCliff, pinatibay ang kanyang puso at agad na nag-transform sa isang ganap na kakaibang tao. Determinado siyang protektahan ang pagkakataong napanalunan ni Drake Hendricks para sa kanya at agawin ang posisyon ng chairman mula sa mga kamay ni Zaid McCliff. Haharapin niya ang Golden Eagle Group kahit na ito ay tulad ng isang mantis na sinusubukang ihinto ang isang karwahe. Huwag kalimutan ang aming kasunduan, kung bumaba ang halaga sa merkado ng 3%, aalis ka dito. Si Zaid McCliff ay malamig na tumingin sa kanyang apo, pagkatapos ay umalis na may seguridad upang dalhin si Otis McCliff sa ospital. Sa kanyang pananaw, sa pinakahuling hapon na ito, kailangan nang lumabas si Aurelia McCliff sa kumpanya. Salamat sa pakikinig kay Master Big Boss Channel. Ang pagbisita ni Kwame Potter sa McCliff Group na naghahanap ng paghihiganti ay parang isang napakalaking bomba, na agad na kumalat sa kabuuan ng Morelos City.
Bukod dito, ang mga mausisa, pagkatapos ng ilang paghuhukay, ay pinatunayan na ang lalaki sa video ay tunay na manugang ng McCliff family, ang katatawanan ng Morelos City na si Drake Hendricks. Binuhay din ito ang mga alaala ng kahindek-hindek na kasal na iyon mula sa 3 taon na ang nakalilipas, isang paksang kinagigiliwan ng mga tao na talakayin muli. Ngunit ito ay malinaw na ang Potter family ay hindi hahayaan ito pumunta madali, na sinampal ang mukha ni Kwame Potter, hindi maiiwasang madamay ang nauugnay na McCliff family ni Drake Hendricks. May mga chismis pang ang kumakalat na nagpasya ang Golden Eagle Group na kumilos laban sa McCliff Group na may layuning bawasan ng kalahati ang market value nito. Samantala, malapit sa isang sasakyang Mercedes hindi kalayuan sa gusali ng McCliff Group. Young Master, sa tingin mo ba makakatakas siya sa pagkakataong ito? Si Cash Leopold, na nakaupo sa passenger seat, ay tumalikod at nagtanong. Sa kanyang mga mata ay kumislap ang hindi masabi na puot. Ang pamilyang Potter ay isang kilalang sambahayan ng lungsod ng probinsya. Kilalang kilala na ang insidenteng ito ng Kwame Potter na tumatahol na parang aso, at karaniwang itinapon nila ang kanilang mukha hanggang sa katimugang tarangkahan ng langit. Kung makakaligtas siya dito, kailangan ko talaga siyang suriin muli. Pinag-cruise ni Jackson Brandon ang kanyang mga paa, ang lamig sa kanyang mga mata ay hindi nakikilala. Ang unang taong sumampal kay Jackson Brandon sa mukha ay si Drake Hendricks. Nga pala, nalaman mo ba ang bagay na hiniling kong suriin mo? Mas mabuting huwag isipin ni Gerard Cook na kaya niyang dayain ang pera ko dahil lang sa manager siya ng branch office ng Three Blade Group. Ilang araw na ang nakalipas, gumastos siya ng malaking halaga sa pagkuha kay Gerard Cook upang kunin si Drake Hendricks, ngunit ang nakakagulat, hindi lamang ang pera ay nawala, ngunit si Drake Hendricks ay tila ganap na hindi naabala at kahit na nagkaroon ng abdo upang bugbugin ang Potter family Young Master. Young Master, ang branch office ng Three Blade Group ay sarado na kamakailan. Maging ang kanilang gold mine, Blackwind Entertainment, ay sinuspinde ang negosyo. Panipi. Sumimangot si Cash Leopold at sinabing, karaniwang mapagkakatiwalaan si Gerard Cook, at dahil nakikipag-ugnayan siya sa aming Brandon family sa pagkakataong ito, hindi niya dapat sirain ang kanyang pangako. May pinadala ako sa Five River Province para malaman kung ano talaga ang nangyayari. Tumango si Jackson Brandon, ngunit nakatutok pa rin ang mga mata sa entrance ng McCliff Group building. Sayang, hindi ko siya kayang mamatay sa kamay ko. Habang nagsasalita siya, nanggigigil ang kanyang mga ngipin at pinukpok ang isang kamao sa upuan ng Mercedes. Malamig na sabi ni Cash Leopold sa tabi niya, meron ding Aaron Jackson. Kung hindi aalisin ang taong ito, sa huli ay magiging malaking banta siya sa atin. Mula nang magsimula siyang magtrabaho para sa pamilyang Brandon, si Aaron Jackson ang unang taong naglakas loob na sumakay sa kanya. Hindi kinaya ni Cash Leopold ang insultong ito. Akala niya sa mga problema ni Drake Hendricks, magandang pagkakataon na gamitin ang Potter family para paalisin din si Aaron Jackson, pero hindi man lang kumibo si Aaron. Tito Leopold, sapat na ba ang kakayahan ng mga taong inayos mo? Nang marinig ito, medyo hindi nasisiyahang sinabi ni Jackson Brandon, kaninang umaga siniguro mo sa akin na tiyak na makakatagpo si Drake Hendricks ng hindi napapanahong kamatayan. Pero ngayon, nasa loob pa rin siya ng building ng grupong ito. Matapos walang salita mula sa Three Blade Group, umasa si Jackson Brandon sa Cash Leopold upang gumamit ng mga nakaraang koneksyon para tumawag sa isang grupo. Ang pinuno ng grupo ay isang lalaking nagngangalang Ironhoof. Kaninang umaga, tinawagan siya ng Ironhoof, na sinasabing mamamatay si Drake Hendricks sa isang aksidente sa kalsada. Pagkatapos lamang na marinig ang tungkol sa pagdating ni Kwame Potter sa McCliff Group, napagtanto nila na si Drake Hendricks ay hindi patay, hindi man lang nasugatan. Young Master, talagang hindi inaasahan. Sinuri ko ang pagkakakilanlan ni Drake Hendricks, ngunit wala akong makitang anuman, nag-aalala ako, baka mayroon siyang malakas na suporta. Alam ni Cash Leopold ang paraan ng paggawa ni Ironhoof ng maayos. Ang middleman na ito ay karaniwang maaasahan sa pagsasagawa ng mga bayad na gawain, na bihirang makatagpo ng sagabal. Upang magkaroon ng Ironhoof na maikli ay nagpapahiwatig na si Drake Hendricks ay hindi ordinaryong tao. Ngunit sa paggamit ng lahat ng kanyang mga mapagkukunan, wala siyang nakita ni isang palatandaan tungkol sa kanya. Para bang tumalsik sa bato ang lalaki, walang iniwang bakas na kasunod. Ilang mga bakang, aking asno. Kung mayroon siyang anumang suporta.
Hahayaan ba niya si Otis McCliff na ay bully siya ng ganoon sa loob ng 3 taon? Ngumuso ng masama si Jackson Brandon. Sa Morelos City, na hindi alam ang kalunos-lunos na sinapit ni Drake Hendricks sa nakalipas na 3 taon, na ang katayuan sa McCliff family ay hindi man lang maihahambing sa asong pinalaki ni Old Master McCliff. Kung talagang may kakayahan siya, sino ang kukuha ng ganitong kahihiyan? Ayokong makarinig ng anumang palusot. Kung hindi mo makuha ang Aurelia McCliff ngayon, umalis ka na dito. Habang nagsasalita si Jackson Brandon, mas lalo siyang nagalit. Siya ay gumastos ng malaking halaga ng pera, lahat ay walang kabuluhan. Young Master, makasigurado ka, na ayos ko nang maayos ang lahat. Sa sandaling lumabas si Aurelia McCliff sa gusali ng McCliff Group, agad siyang huhulihin ng mga Iron Hoof Men at ihahatid siya sa iyong villa. Sa pagharap sa pag-alitan ng Young Master, si Cash Leopold ay hindi nang ahas na sumagot. Kung maglakas loob kang sampelan ang mukha ko, huwag mo akong sisihin sa panggugulo sa babae mo. Sa pagtingin sa skyscraper ng McCliff Group, isang masamang apoy ang kumikislap sa mga mata ni Jackson Brandon. Dahil si Drake Hendricks ay nahulog sa mga kamay ni Kwame Potter, malamang na hindi siya mabubuhay. Ang kanyang paghihiganti ay kailangang humingi kay Aurelia McCliff. Hindi pa natatagalan ng Mercedes nang dahan-daang huminto ang isang Audi patungo sa gusali ng McCliff Group. Sa loob ng sasakyan, 5 lalaking nakasuot ng puti ang nakaupo ng maayos. Tumpak ba ang impormasyon? Tanong ng lalaking nakaupo sa passenger seat sa malalim na boses. Walang mababakas na ekspresyon sa mukha niya, makapal lang ang intensyon na pumatay. Brother Abernathy, matagal nang nanunood ang mga kapatid natin mula sa martial arts school, at si Aaron Jackson talaga ay pupunta sa McCliff Group. Tsaka si Dominating Tiger lang ang dinala niya, mahinang sagot ng isang binatang nakaputi na nakaupo sa likuran. Aaron Jackson, kung maglakas loob kang patayin ang mga tauhan ko, huwag mong asahan na magiging magalang ako. Si Theodore Kensington, na nakaupo sa passenger seat, ay mahigpit na ikinuyom ang kanyang mga kamao, ang kanyang mga ngipin ay maririnig na nagngangalit. Ilang araw na ang nakalilipas, bigla siyang nakatanggap ng abiso na ang isang malayong kamag-anak niya, na kilala bilang Black Bear, ay pinatay ng kahindek-hindek sa Morelos City. At sa katawan ni Black Bear, may soul-chasing order din. Sa buong Morelos City, alam ng lahat na ang soul-chasing order ang pirma ni Aaron Jackson. Maliwanag, ang Black Bear ay pinatay ni Aaron Jackson sa hilaga ng lungsod sa hindi malamang dahilan. Matapos malaman ang balitang ito, agad na inilipat ni Theodore Kensington ang mahigit 100 elite at nagtayo ng 2 martial arts school sa mga ari-arian ni Aaron Jackson. Ngayon, nang marinig na lalabas si Aaron Jackson at isang tao lang ang kasama niya, maagang pumunta si Kensington dito para mag-ambush. Ayan na siya. Itinuro ng driver na nakaputing damit ang isang malayong BMW 7 Series, medyo excited ang tono nito. Ang mga pagsasamantala ni Aaron Jackson ay itinuturing na maalamat sa Five River Province, isang testamento sa kanyang mga pambihirang katangian. Ngayon na malapit na nilang ibagsak si Aaron Jackson sa Morelos City, natural na makaramdam ng kaunting kirot sa loob. Maghintay hanggang sa siya ay lumabas, pagkatapos ay kumilos sa kalsada. Huminga ng malalim si Theodore Kensington, ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa apoy ng paghihiganti. Hindi nagtagal, sabay na lumabas ng gusali sina Aaron Jackson at Drake Hendricks, kasama si Dominating Tiger na may bitbit na sako sa likod nila, na hindi alam ang laman nito. Pagkasakay ng tatlo sa sasakyan, dahan-daang lumayo ang BMW. Nagsimula na rin ang Audi at nagmaneho sa ibang direksyon. Maging maayos tungkol dito mamaya, at huwag mag-iwan ng anumang ebidensya. Nang makarating sila sa isang maliit na kalsada sa timog ng lungsod, sumenya si Theodore Kensington, at agad na bumaba ng sasakyan ang 4 na lalaking nakasuot ng puti, at sumakay ng isang tumpok ng mga hadlang sa kalsada mula sa puno ng kahoy. Siya mismo ang nanatili sa kotse. Ang 4 na lalaking iyon ay mga piling tao sa kanyang mga piling tao, at ang pagkuha sa tatlo ay hindi isang malaking problema para sa kanila. Ang kalsadang ito ay ang hindi maiiwasang landas ni Aaron Jackson, at sa pamamagitan ng paghihintay dito, mahuhuli nila siya at palihim na patayin, na walang naiwan na bakas. Sunod na kabanata. Salamat sa pakikinig kay Master Big Boss Channel.